wala nang mga bashers, wala nang mga ganun tao na sabihin, naiintindihan ka na ng lahat. Ibig sabihin, sobrang simple na lang ng ginagawa mo. Ayun. Wala nang kakaiba. Wala nang creativity. Hindi pa laptop gamit ko nun eh. Computer pa nasira eh. Hindi mo rin ako mapapatigil eh. Gagawin ko talaga yan. Anong gusto. Pwede kang isu ng original maker nung sinample mo. Copyright infringement. Or in worst case scenario, makulong ka. Imposible sa 10,000 hours mo na paggagawa ng beat, hindi ka mag-improve eh. Pwede ba yun i-spread sauce yun na, di ba? Gusto kong makuha yung take nyo dito. Pag sinabing have abi, pag sinabing bugoy na koy mga stereotyping. Sa mundo talaga ng hip-hop, wala nang mga bashers, wala nang mga ganun tao na sabihin, naiintindihan ka na ng lahat. Ibig sabihin, sobrang simple na lang ng ginagawa mo. Ayun. Wala nang kakaiba. Wala nang creativity. Hindi pa laptop gamit ko nun eh. Computer pa nasira eh. Hindi mo rin ako mapapatigil eh. Gagawin ko talaga yan. Anong gusto. Pwede kang isu ng original maker nung sinample mo. Copyright infringement. Or in worst case scenario, makulong ka. Imposible sa 10,000 hours mo na paggagawa ng beat, hindi ka mag-improve eh. Pwede ba yun i-spread sauce yun na, di ba? Gusto kong makuha yung take nyo dito. Pag sinabing have abi, pag sinabing bugoy na koy mga stereotyping. Sa mundo talaga ng hip-hop, wala nang mga bashers, wala nang mga ganun tao na sabihin, naiintindihan ka na ng lahat. Ibig sabihin, sobrang simple na lang ng ginagawa mo. Ayun. Wala nang kakaiba. Wala nang creativity. Hindi pa laptop gamit ko nun eh. Computer pa nasira eh. Hindi mo rin ako mapapatigil eh. Gagawin ko talaga yan. Anong gusto. Pwede kang isu ng original maker nung sinample mo. Copyright infringement. Or in worst case scenario, makulong ka. Imposible sa 10,000 hours mo na paggagawa ng beat, hindi ka mag-improve eh. Pwede ba yun i-spread sauce yun na, di ba? Gusto kong makuha yung take nyo dito. Pag sinabing have abi, pag sinabing bugoy na koy mga stereotyping. Sa mundo talaga ng hip-hop, How's it going, creators? We welcome you to the Creatives Podcast. We're here to steal your attention, replace it with discussion, and leave you with lesson to aid you in your venture into the creatives journey.
So, for us to know more about this medium, from the tools, technique, or even importance experiences to know about, we invite creatives who are more knowledgeable about this medium. So, let's dive in. So, welcome to the Creatives Podcast, your go-to source for creativity. And in this episode, we'll explore the music world, specifically the beat-making medium. Come on, man, we're talking about music. Okay? So, now what is beat making or music production? These are the processes of creating music, often using digital audio workstations or DAWs. This requires a combination of technical skills, musical knowledge, and creativity. So, with the right tools and techniques, anyone can create their own music. So, let me introduce to you our in-house sound engineer, no other than our music producer, Dan Nicolas. So, before tayo mag-start, please introduce yourself muna again. Okay, my name is Dan Nicolas. You can call me as Nico para in short. So, yun. My artist name is Grimshaw and I'm a music producer and meron na ring portfolio sa mga rappers dun sa, specifically sa lugar namin. Like, meron na rin akong nagawang EP or mixtapes. Yes, mga sir. ganun. Pero recently, sobrang thank you kasi yun sa UAAP Sports. Oo nga. Karoon ako doon yung background din. Oo. Actually, men, nung pinalabas, kasi ginamit yon sa, sa live lang, sa live streaming ng UAAP Esport nung sila. Kasi nagkaroon ng problem dun sa sa UAAP na pinaganapan sa ba tawag dito? Sa Arete. Pero yun, nawalan kasi sila ng kuryente. So, Okay. at dahil poor wifi connection sila, so dinala namin yung mga players dun sa Dark League Studio mismo. And dahil doon pinlay yung music mo, men, na per team entrance ng mga Kaya grabe, goosebumps talaga yun, men, nung Yeah, at sabi nga nung mga tao doon, sabi niya, pwede na to pang Envato. Pwede mo na daw ibenta yun, men, sa Envato market. Next up, creatives, let's welcome today's guest, Kurt Daniel, to the show. You might know him more as Melodane, a producer for Dope Star Records, 369 Music, and a third placer in Online Beat Battle 2021. And we also have Big. Yes, sir. Sir. We also have Big 4L in the house. Yes, sir. He is the founder of 369 Music, and you might know him more from the For Life mixtape and their incoming mixtape this November. Let's welcome our guest. So yun, pasok, guest. Pasok. Let's Let's go. go. Sirski. Kurt Daniel in the Daniel. house and Big. Let's 4L. go. Yes, sir. Let's You know go. what it is. Yes, sir. So, it's great. We are grateful, guys, to have you here. So, Thank you. Same. wala na kaming patumpik-tumpik pa. The floor is yours na to introduce yourself. Go. Let's go. Una sa lahat, salamat sa inyo, sa host, kay Jello, kay Grimshaw, and sa team, pati sa creatives, man. Ibang opportunity to sa amin bilang mga artists din to share our knowledge and experience and also wisdom. So, yun. Salamat, guys. Yes, sir. Yeah, so, tama yung sinabi niya. Adventure talaga yung naging journey namin papunta dito. So, nakakatuwa din na mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-guest dito or magawa to kasi sa first time. So, hindi pa to yung last. Nabangan niyo pa yung mga mangyayari lalo dito sa creatives. Yes, sir. Literal na adventure talaga, naligaw eh. Pero, di ba, yun naman talaga yung pagiging creatives. Either in music, graphic design, ano man yung field mo. It's all about adventure yan eh. Yes. It's full of ups and down. Pero yun na nga, mamaya na yung mga discussion. Nagiinit na eh, no? Yeah. So, with that said, we are really honored to have you here in our podcast. So, let us start the Creative Exchange. A quick fire Q&A and where creative ideas and insights are shared and sparked. So are you ready, guys, for our Q&A session? Let's go. Okay, let's go. Okay, so our first question. Who are you outside of the music world? As in, sino si Kurt Daniel before maging Melodane? Sino si Big before siya maging Big? Okay. So, ako, mahihayin akong tao. Oo. Inverter ako eh. Inverter. Tapos sabay,
mahilig ako sa music, and yung parents namin, netong kapatid ko, si Big, mahilig din sila sa music. Nakikinig sila sa Carpenters, Aerosmith, yung mga sikat na Classic. artists. Boyz II Men, mga nakikinig Boyz sila. II Men. Black Eyed Peas. So yun, nung bata kami, lagi kaming piniplayan kami ng music ng magulang namin. So doon na kami nagka-knowledge about sa iba't ibang genre ng music, R&B, and solid. shit. Nice. Classics. Mga classic yun, ang mga good old days yun ng music ah. Kumbaga parang yung background namin talaga sa music, hindi talaga malalim. Kumbaga, yung mga magulang lang namin, mahilig din sila sa sound trip. Alam mo, sound trip din talaga sila, bata kami, sa sound tripan kami ng mga kakaibang music na hindi pinapatugtog na. Black Eyed Peas, mga ganun. Bata kami, yun na yung naririnig namin. So, iba yung music ng Black Eyed Peas eh. Tas, then yun, kumbaga habang lumalaki kami, yung tenga namin na develop na kung alam na nung tenga namin kung ano yung pangit sa maganda. So, baga, hindi na yun maaaral eh. Through time na yun, through experience na yun na kakapasok ng mga ganda music sa tenga mo. So, ayun ang malapit doon eh, no? Ayun yung kinagisnan nyo. Pero sa family namin, walang marunong mag-play ng instrument. Talaga? Ayos ah. Pero marunong sila kumanta. Mga pinsan namin marunong kumanta. And tito namin, si Tito Jim. Shoutout kay Tito Jim. Let's go. So, yun, magaling siya kumanta. And, yun. Talaga? Walang Grabe ah. Wala talaga. Walang may alam kahit guitar. Wala. tinrace din namin eh. Isang beses na umuwi kami ng probinsya. Kumbaga, tinanong namin eh, ba't kaya, sino bang sa pamilya natin nagpa-perform, yung gano'n, sino ba yung creative din, di ba? Pag wala eh, kumakanta lang sila sa karaoke. Ganun. Siguro ang pinaka-creative lang, isa, yung tito nga namin, barbero, kumakanta. Parang ganun, yung baga mahilig lang din sila sa ganun. Airpot ko, mahilig sa pagme-mekaniko, kumbaga, hindi ko alam eh. So parang sa inyo pala nagsimula yung Baga sound trip lang din talaga kami. musical. Tapos, yun, gusto lang din namin talagang gumawa ng music na maganda sa tenga namin. Kasi ganun. Wow. Nakwento namin. Grabe. Lupit nun. Ngayon lang ako nakarinig ng gano'n na isang artist, pero walang, sa family background niya, walang may alam, walang merong marunong sa instruments. Grabe yun ah. First time yun ah. First time na. Sa tingin ko sa environment. Kayo ba? Kayo dalawang host. Ito man na si Nico. Kasi siya talaga yung May musically background inclined. din ba kayong ganun more sa family niyo? Siguro sa mga grandfather grandfather side, may mga marunong mag-play ng music, mga gitara ganun. Pero yun lang eh. Like simpleng lang. Mga Gitara, jamming. drums. Ay, Pero may roots ka, no? pero may may roots ako. Ayun Ayos lang yun, para sa akin. Sa akin naman, since lumaki kasi ako sa Christian family. So, traditional Christian family na every Sunday pupunta sa church. So, syempre, may banda. So, back then talaga, na rooted na ako sa music. Pero, nung dati, di ko siya parang hindi ko siya ini-enjoy. Kasi gusto ko lang maglaro. Actually, labas ako yung makulit na bata Parang sa chores siya sa'yo. Ala? Kailangan ko pang gawin to. Parang ganun. Actually, ganun na parang tatayo. Nakaganon lang ako. Okay. Palakpak daw eh. Kasi di ba sinasabi doon, okay, palakpak natin, taas na yung mga kamay, palakpak daw, sige, go. Pero wala talaga akong interest sa music. Pero nitong mga nakaraan lang, magmula nung naging sound engineer ako ng aming church, doon ko napagtanto na may mga epekto pala talaga kung ano yung kinagisnan natin. Kasi unknowingly, back then pala, nung bata ako, is natitrain na pala yung tenga ko. Ayun nga yung may term, alam ko may term dyan sa beat making, yung ear training, tama ba? Parang hindi lang sa beat making. Siyang mas sa guitar. Mas nerd siya dyan eh. Ayun siya. Yung sa ear training. Meron na ako nun, unknowingly. Kumbaga parang na-determine mo na kung ano yung taste mo talaga sa music. Kumbaga yung parang wala sa tono yung drums. Ang lakas ng lakas ng guitar.
yung ano, yung vocals. Oh. Yung backup, parang gusto maging main vocal. Natatawa. Identify mo na. Oo, na-identify ko. Thankful ako dun sa mga experience. Sabi nga namin sa kwentuhan natin kanina. Experience talaga yung ano eh. Yeah. Yung Oo. pinaka major factor kung ba't ka matututo. Okay, so to wrap up na tayo dun sa question na yun. Proceed na tayo guys sa ating second question. Meron bang particular moment or magical moment na yung napakinggan ko to? Uy, gusto ko to ah. Oo, yung ganun moment. Okay. Kasi ako, share ko lang bago yung mga answer nyo. Okay, kayo muna, kayo muna. Yung sa akin, Glock 9 enjoyers ako eh. Glock 9 enjoyer ako eh. Yung ano Anong niya. kanta ni Sir Glock? Okay, yung simpleng tao. So, nung napakinggan ko yung mga music na yun, tuloy-tuloy na yun. Tapos ano pa lang yun, yung cellphone ko nun is yung the keypad. Kasi actually, naabutan ko pa yun. Yung magpapadownload ako sa mga com shop. Kaya pa-downloadan to ng ano. Bluetooth. Bluetooth playlist ni Glock 9, playlist ni Looney. So, dun yung ano, dun nag-spark yung interest ko dun sa music. The rest is history. Yeah. Oo. Ayun siya. Kayo guys. Ako naman, nung year 2009, meron na kaming tito. Inintroduce niya kami sa mga rock music, emo music. Oh. Music. Mga My Chemical Romance, Paramore, Oo. Linkin Park. Oo. Tapos yun, pag nakikinig Emo ako ng music phase. niyon, parang nakakaramdam ako ng gusto ko din maging rockista noon. Nag-style pa ako ng buhok. Nag-emo pa ako ng dati. Emo mga face. ganun na iconic. Yung mga Nagaya ko ganun, pa no? nun. Okay, mga ganyan. Because tonight, mga ganun pa eh, no? Yung mga ano, parang mga Dota player dati. Oo. Tapos, Solid. Spike yung buhok, di ba? ayaw ko pa magalaw dati yung buhok ko. Oo. Yung tignan mo yung parang kung ano yung epekto ng music sa isang tao. Oo. Diba? Parang ang laki rin ng epekto. Yun, Paramore, Linkin Park, tas ano pa ba? Nakikinig na rin ako dati sa mga R&B. Kila Neo, yun. Doon din ako na-inlove sa music. Tas sa mga music taste din ng magulang ko. So, yun. Sa akin, yung baga na fall in love talaga ako sa music, hindi talaga siya sa rap music, hindi. Sa mga music like, yun nga, Carpenters, yung soul talaga, mga old school talaga na vibe na walang beat, talagang slow jams, kung alam mo yung mga slow jams. Sobrang calming, no? Kumbaga kasi nandun talaga yung kumbaga yung music kasi para sa akin sobrang spectrum niya. Kung ano yung music, ma-identify mo siya kung ano yung naramdaman mo. Parang ganon. Kunwari, itong music na to, naramdaman ko sa kanya, nalungkot ako. So, syempre, lahat ng tao, may feelings tayo, may emotions tayo. So, maganda ang music kapag may nakurot siyang nakurot siyang emotions. Ganon. Pero pag wala, whack. Para siyang walang deep parang meaning. ganun. Wala. Walang, yung sinasabi nila Marami. na, So, kaya walang para sa akin, pugot. spectrum ng music, maraming hindi makakaintindi. Kasi may mga music na pag pinakinggan mo siya, para siyang espresso shot in the morning. Pag pinakinggan mo, let's go, grind tayo tayong Sarap gawin. pakinggan. Ngayong araw, kilos tayo. Nakaka-relate, di ba? Ganun, may ganun, di ba? Meron naman yung talagang may love ka, meron naman talaga yung parang ayaw mo naman sa babae dahil sa music na yun, di ba? Parang nagkaroon ka ng interest no? Maraming, Oo. so para sa akin, ang talagang, talaga sa akin na music talaga yung mga slow jams talaga, mga jazz music. Minsan nga, wala nang wala nang kumakanta. Oo. Tunog lang talaga yung jazz music, yan. Yung background lang, yun Tsaka lang minsan talaga. sa bahay namin, bigla lang siya nagpe-play ng mga jazz music. Oh. Nagulat ako, na-chill din ako habang nagugas ng pinggan. Talaga? Alam niyo ba guys, alam ko, di naman to lang siguro sa inyong kalaman. Na parang, jazz is parang, siya yung highest form sa music. Kasi ang dami niyang technicalities eh. Talaga, Kasi hindi ko yung alam. parang, Totoo, pero ang technical. iba yung para sa akin, iba yung tempo niya, iba yung notes, iba Ang yung unique. pitik ng beat, gano'n. Jazz. Iba-iba siya. Kasi yung mga bagong kanta ngayon, mga pop song is, nubulang mostly siya ng 4 chords. Pero ang jazz, nako, Oo. Marami talaga Complex. malikot sa tenga, no? Ito. ang hirap nun. Para sa tingin ko nandun yung freedom. Oo. Oo. Okay. Kasi from
key of C lang talaga. Biglang magtataas ng key. Tapos biglang magbababa ng 2 keys. Grabe. Grabe yung jazz. Okay. So, Ayun. okay guys, bago tayo mag-proceed sa next question, baka may gusto pa kayong idagdag dun sa question natin kanina. Baka may gusto pa kayong answer na. Ayun, kumbaga, paano naman ako bakit rap music naman yung nagawa ko? Siguro dala na lang din ng environment. Then, Oo. Kasi magkaiba yung enjoyist ka. To sinabi mo, Black Nine enjoyist ka. Pero hindi naman ayun yung, Culture. tama. Or hindi naman yun yung naipo-project mo sa ibang tao. So, para sa akin, calm yung gusto ko music, pero pag gumagawa ako ng music ko, yung sarili ko, kumbaga iba naman. Oo. Iba. Kumbaga, ito yung flavor ko, ganun. Magkaiba. So, bakit magtataka ka, may mga ibang rappers din na rock yung pinapakinggan nilang music. Pero Tapos bakit R&B, hip-hop? no? O R&B. Yung mga ganun iba talaga. Oo. Pero para sa akin yun, yung rap music talaga is, ang explanation ko dyan is, yun nga, kinakwento ko lang yung nangyayari sa buhay ko. Kumbaga nangyayari sa amin, sa paligid ko. Yun. Kumbaga gusto ko lang din ikwento na ito kami. Parang ganun lang. Ni-enjoy lang din namin yung paggagawa ng music. Bukod sa enjoys kami ng music, gusto namin ikwento yung ginagawa namin everyday, sa everyday na nangyayari, sa nakikita namin everyday. Yun. Kaya ganun yung nagagawa namin music talaga. Well, hindi ko rin ma-explain. Hindi ko rin kung maganda ba sa iba or para sa amin, maganda sa Parang tenga perception namin eh. na lang Bahala yan. kayo. Di Oo. para sa lahat eh. Basta kami, masaya kami sa ginagawa namin. Tsaka Ganun. dapat, pag music, di dapat na-stress yung tao sa music eh. Dapat, Ito. wala namang pressure eh, na gumawa sa atin ng, na gumawa ka ng ganito. True, ganito, true. ganyan. Kumbaga dapat may sarili ka ring Expression. expression. Yeah. Kasi, parang yung sa drill type beat ng, saan ba nag-originate yun? UK ba? Chicago. London na. UK? Ganun eh, no? Yung ang daming hi-hat. Siguro nung mga Offset, no? Mga offset. Oo, offset. Parang pag siguro nung mga unang labas ng mga yon, nung mga pinapakinggan siguro yun, ano to? Pero itong kinalaunan, naging naging identity siya, naging culture siya dun eh. Oh, same as true with rap, same as true with different genre, na iba't iba tayo ng way to express our culture, our reality. Kumbaga, it's like storytelling through music. Gusto kong makuha yung take nyo dito. Kasi pag sinabing have Abby, asim. May ganung mga mindset yung mga I mean, ano ba tawag din? Stereotyping? Stereotyping na ganun. Na pag sinabing Sa yun, sa visuals. visuals. Pag sinabing bugoy na koy-koy naman, ano ba yung tinitrademark kay bugoy? Ayun, mga bugoy na koy-koy, addict, gano'n. Oo, yung addict yan, yung mga yan. Pangit ng music yung mga yan. Anong masasabi niyo sa mga ganun na mga stereotyping? Sa mundo talaga ng hip-hop, is talaga siya parang pinagsama-sama mga outcast na tao. Oh, legit. Yung mga hindi tanggap, mga black sheeps, ganun. Yung mga taong gusto ko to, astig to eh. Oo. Kahit hindi gusto ng iba. Parang ganun. Thinkers. So, kung talagang hip-hop ka bilang rapper, rap hip-hop yan eh. So, para sa akin bilang rapper or hip-hop, kailangan tanggapin mo yung stereotyping ng ibang tao. Kumbaga, di na natin sila makakontrol. Di natin makakontrol. Kahit saan may masasabi sila. Kahit saan genre ka may masasabi. Totoo. Mag-judge ka, boring naman yan. Oo. Yung ganun, di ba? Kahit anong Eh, di ba? gawin mo, Lahat may masasabi. Sasabihin sila. Pero bandang huli, makikita nyo na yung mga sinasabi nila hindi nagmamatter dahil ikaw lang yung nakakaalam talaga sa ginagawa. Ikaw lang. Tama. Kaya yung mga nasasabi nila tulad sa mga pangalan na binanggit ninyo is ang babaw pa nga nun eh. Oh, mababaw pa yun. Actually, nagiging maingat ako at kinakabahan ako ngayon. Kasi baka mabash ako. Oo, baka mabash ako. Pero yun, play safe lang tayo, guys. Pero, ayun nga, regarding doon, art is subjective talaga. Yes. And I believe na, maski yung rap scene, art yan. Kasi the way you deliver yourself, the way kung paano mo pepresenta yung sarili mo, paano ka ba? Mumble rapper ka ba? Ano pa ba yung iba? Lyricist ka ba? May mga types, maraming types ng ganyan. Para sa akin, pagka wala ng mga bashers, wala ng mga ganun tao na
sabihin, naiintindihan ka na ng lahat. Ibig sabihin, sobrang Ah. simple na lang ng Oo, ginagawa mo. Ayun. So, wala nang creative. kakaiba. Oo. Wala nang creativity. Oo. Kasi pag may hindi nakakaintindi sa ibig sabihin, kakaiba ka, may unique sa May hindi pa sila may nagawa kang hindi normal. Oo. Pagka Weirduan pare, sila sa'yo. Oo. di ba pag lahat na hindi, ang ganda, lahat agree sa ibig sabihin, Parang mahirap ano ba talaga? O, baka Parang masyadong may basic something yung mali. ginawa ko kasi Oo, para naiintindihan nila. Pero pag yung mga ganun, para sa akin yun ang pan-check ko na Tama. di nila gusto. Yes, para sa akin gusto. Ibig sabihin, may hindi kami pareho ng taste. Pangit yung taste nila. Oo. Can't be stopped, no? Oo. Can't be stopped. We Banda can't ko stop. sa pagtiwala mo pa rin sa sarili mo. Yun. Oo. Oo. Yes. Kumbaga, kasi yung mga creators like us, Yes. graphic design, music world, mga music producer, all, mga photographer, videographer. Lahat Yeah. tayo parang, we are, dun sa urge na gusto ko ng bago. Oo. Yes, totoo. Oh, totoo. and in order to do that, kailangan mo talagang mag-go against the flow eh. Halimbawa sa photography, lagi na lang street photography. Chik, chik, chik. Diba? Lagi na lang ganito yung pose. Paano kaya kung haluan ko to ng mixed media? Na haluan ko to ng photo manipulation na instead of street photography lang siya, magiging street mixed media photography siya. Yeah, Kasi may halo na siyang photo manipulation eh. Mm. So the same thing with you guys sa mga music producers. So yun, we are in urge talaga dun sa kailangan natin ng bago. Yes, yes. Oo. Yes, kaya kumbaga, ang pinakasimple na nga lang yan, lahat tayo binigyan ng kanya-kanyang mata eh. So, kung ano yung nakikita mo, hindi nakikita ng iba. Yes, sir. Oo. So, napaka-simpleng, yun nga, medium na para mapakita mo yung nakikita mo through rap, through art. Mm. Pare, ito nakita ko to, itong ilaw na to. Pagka sa iba, simpleng ilaw lang eh. Pero para sa'yo, may art na kayong nakikita. So, pwede mo siyang ipakita through filming, to photography, Totoo. to rap, to Totoo. art, lahat. Pwede mo siyang mapakita. Para sa akin, magandang canvas siya. So, kung hindi naiintindihan na iba, yun nga. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwan yung vision. Ayun na lang, pag hindi naintindihan. Sa inyo na yun. Kasi, ayun nga, art makes the world more beautiful place eh. True. Yes, Oo, sir. kasi Wala yung lahat tayo, masyadong generic ang lahat tayo artist, lahat ng tao may creativity yan within. Ito. Yung iba't iba lang tayo ng pinag-outputan. Pero yun. So, are we good now? Let's go to our next question. Alright. So, when did you first discover the world of music production or in rap? So, muna. Yes. Nung 2021, pandemic yun, di ba? Nanonood ako ng mga tutorial sa YouTube. Hindi lang din tutorial about sa, kung alam mo yung Genius Deconstruction. Genius Deconstructed. Bine-breakdown nila yung Yes. mga lyrics. So, nag-start doon. Tapos nag-search ako sa YouTube. Paano nga ba talaga ginagawa yung mga beats ng mga rapper na to? Tapos doon nagsimula yung curiosity. Yes. Tapos sakto may laptop ako nun. Tapos yun, doon na rin ako nag-start nun. Ang gamit ko pang DAW nun, di pa FL Studio. LMMS pa yung... Kala ko 1S na LMS. Shout out STI. Pasan nyo naman kami. Basta nyo naman ka. Okay, go, Yeah. proceed. So yun, LMMS yung gamit ko na DAW nun. Doon ako nag-start. Hanggat sa nag-FL Studio ako. So yun, the rest is history na. History, grabe yung mga projects mo. Mm. Ayun and all. So, sa akin naman, nagsimula ako, sa crappy computer ko eh. DDR2 pa yata yun. Mm. So, ayun. Na-curious ako sa music production kasi dahil sa album ni Travis Scott, yung Birds in the Trap, kung alam niyo yun. Ayun. Meron dun specifically yung kanta niya na Goosebumps at saka yung Through the Late Night. Naangasan ako sa hi-hats, yung pattern ng hi-hats. Ayun. So yun, dun nag-spark yung curiosity ko about music production. Parang gusto mo rin gumawa ng gano'n. Oo, ayun. Gusto kong gumawa ng ganito, paano kaya? Ayun, nag-search ako sa YouTube. Then, yun. Yeah, doon na rin nag-start. This history. YouTube talaga lahat eh. Nasa YouTube talaga lahat eh. So, naman sa rap music naman, paano naman yung nag-start yung curiosity mo po dun sa...
Sa kwento namin, dahil magkapatid kami, isang computer lang ginagamit namin. Bale, rap eh, music mo, ako produce niya. Tama ba? Oh, pero di parang- lahat. Pero di lahat. Okay. hindi. Kumbaga, kung sa pagsusulat, ang start talaga, so, ano ko na, kasi first time ko lang naman ilalahad ko na rin talaga dito. So first, sa pagsusulat ko, na-discover ko rin talaga na parang, gusto ko magsulat. Kasi dati sound trip lang eh. Kaya ko rin pala magsulat ng rap. Ano yun eh, nung nag-aaral ako, college, subject naming Filipino, nagsusulat kami tula. Tula. Gawa kami sariling tula. Iba, siyempre yung mga klase mong babae, mga klase mong lalaki, nakagawa silang tula. Mga tula nyo, ano yan na, parang talinhaga talaga. Oo, yun, Pero ako, salita, May no? inspiration pa. Palaliman no? Ganun. Ako, gusto ko ikwento. Kaklase ko dati. Yun lang. Sa room pa lang naman yun eh. Kumbaga, wala ka pang medium na makikita ng lahat eh. Kumbaga sa room pa lang. Gusto mo magpasikat sa room. Ganun. Oo. Sabi ko, gawa kaya ako sa mababaw na salita lang. Kung ganda nito hindi ko ipapasa to. Tinabi mo. Tinabi ko yun. Hindi ko pinasa yun. Tapos gumawa ako ng mababaw lang. Kasi niya pinasa ko. Sabi ko, hahanap ako ng beat. Yun yung una na nakapagsulat ako. Pero sa music production, nung nagka-computer na kami, correct ko lang yung sinabi niya, year 2020 talaga yun. Nung nag-aaral siya mag-beat. Tapos nung nabili ko yung PC ng kapitbahay namin, year 2021 na yun, doon na siya nakapaggawa ng beat. Yeah, oo nga. Doon na siya nakapag-start gumawa ng beat. And doon ako unang nag-record. Kumbaga, doon ako nagpabili sa dati kong girlfriend na mic. Yung BM800 pa na yun na gold basic pa. na mic pa. May 800, oh. Guess nyo may... Same. Alam nyo Nasa yun, Shopee. yun, Nasa yun, Yan yung gamit ko ngayon sa... BM800 na gold. Hanggang ngayon, meron pa rin kami nun. So yun, doon kami nakapag-start din. Yun, doon ko inaaral, paano ba mag-record ng sarili? Kasi, na-try ko rin talaga na pandemic, walang masakyan, maglalakad pang, pangkain, Pang-merienda. Pandemic days, pandemic days. So, yun, sabi ko, tagal, layo. Tapos, pagpunta dun, saglit lang pala, tapos uwi ka na. Tapos hindi mo alam kung kailan ba ibibigay yung music mo. Parang, ano na ako gusto ko nang marinig. Nagiinit no? Hindi mo pa, pangit naman ng pagkakamix. Gusto ko yung, kasi may tenga ka na nga na maayos eh. Pangit naman ng pagkakamix. Parang gusto ko yung sarili kong mix. Ano kaya, So yun, kaya inaral ko siya ng sarili. Year 2021 talaga. Doon ako na-start. Baga, yun, syempre, total, tinatrabaho niya na rin yung sarili niyang beat. Sabi ko, hindi, sarili ko na lang din. Ako na lang din nag-mix, aralin ko na lang din. Kahit nakakatamad, real talk. Hindi naman laging enjoy. Pero, totoo yan. Maubusan di ka ng mo, nakakatamad din, motivation. pero, yun nga, dahil may gusto kang may goal ka na gusto ko makagawa ng kanta na malinis. Yun lang yung tinitignan ko. Kaya kailangan ko siyang aralin. Kaya ako, YouTube Academy. YouTube Academy. Yes, sir! Yes, I. Kasi, gusto mo nung yung sarili mong timpla tapos hindi nila makuha. Kaya, gawin ko na lang yung akin. Ako na lang bahala sa sarili. Yes. Ikaw, Nico, paano ka napunta sa mix? Sa music production? Ayun, gaya nga nung sinabi ko kanina, yung curiosity ko about sa album ni Travis Scott. Nga pala, nasagot na. Ikaw, Tol. Ako kasi, enjoys talaga ako sa rap. Tapos, meron kaming concert dito sa aming church na ginanap. Tapos, inassign ako sa rap segment. Gawin mo ng rap tong kanta na to. Kasi, verse 1, chorus. Okay, after nung chorus, mag-rap ka. Sabi ko, bakit ba't ako? Hindi ka naman rapper. Hindi naman ako rapper eh. Sabi ko, gumagawa lang, nagsusulat lang po ako. Pero, hindi, kaya mo yan. Pero, salamat sa mga tao na nagtiwala sa akin. At, na-boost ko dun yung pagiging rapper ko. Tapos, last na yun. Hindi na nasundan no? Hindi na nasundan kasi, baguhan pa lang talaga ako. Tapos, iba yung pagiging rapper. Tapos, iba yung pagiging performer. Kasi okay ako sa sulat eh. Okay ako sa sulat, okay ako sa paglalapat nung tono dun sa beat. Pero kapag pe-perform ko na,
Tapos back then, mahihain pa ako nun eh. Hindi pa ganito Oo. kakapal mukha ako Pressure ka rin nun Oo, eh. no? Oo. Pressure pa ako nun. Kumbaga yung term ko, di pa buo utak ko nun eh. Ayun, kaya na-off ako sa beat. Pero all in all, goods naman. Goods yung performance. Di ko talaga pinagpatuloy yun. Pero I still enjoy yung rap culture dito sa Pilipinas. Yes. At syempre, masaya ako sa mga nakikita ko ng mga locals na local rapper dito sa Pilipinas na sumisikat. Kasi syempre local yan eh. Mga Pilipino yan eh. Tsaka tong local music scene na to, nag-evolve siya hanggang ngayon eh. Still Oo. evolving pa rin eh. Kasi sinusubaybayan ko yung paglago ni XB. Dati, noon pa dati, lang. oo. Kasi sabi ko, bago to ah. Tapos inaasar-asar sila ng mga like doon, mga auto-tune lang Yeah. naman yan. Yan. Okay. Tapos ngayon, grabe, trademark na. Nilook Trademark up na na sila sila. ng Lahat mga- ngayon gumagamit na ng autotune. Oo. Kahit sila Heb Abi. So, from ano sila eh, tawag dito? From rags to riches na sila ngayon eh. Tapos na-observe ko dun na may potential talaga. Hindi lang Yeah. yung kasi dati parang may stereotyping na mas tingin ko hanggang ngayon na kapag local ay bulok. Local bulok 'yan. Kapag t-shirt local yan? Ano ba yung mga local na t-shirt natin? Mga dati na pinagtatawanan lang. Yung High Minds. Yeah, Ay local High Minds, local 'yan. oo. Si Pangit Omar mag-ano ka B. na lang, fubo ka na lang. Oo. For us by DBTK, us. no? DBTK. Mga yan. Yun. So, pero ayun nga, nakakatuwa lang, natutuwa ako din sa rap scene dito sa Pilipinas na may mga fellow tayong Filipino rappers na sumisikat, na nakikipagsabayan talaga yung quality nila sa international. Yun, as an artist, yun yung yung parang respect. Respect begets respect. At grabe. Grabe. So, salute sa inyo guys sa mga production team, sa mga rappers and all na bumubuo ng rap scenes na yan. Salamat Salamat. for representing the Philippines in terms of hip-hop culture. So, let's move on. Did you have any mentors or key figures or yung talagang tumulong talaga sa'yo? Bukod kay YouTube. Kasi YouTube talaga essential. YouTube Given na is si YouTube. essential. Given na si YouTube. Legit. Pero meron bang mga tao na talagang tumulong sa inyo? Sa akin naman, nung nagsimula ako sa music production, wala pa talaga eh. Si YouTube talaga yung una. Oo. Tapos, etong year na to, meron si Kuya Amir. Shoutout kay Amir. AMHR. So, yun. Shout out. Isa rin siya music producer. Bali isa siyang music producer tapos / rapper. Rapper din siya. So, talented din na tao yan si Kuya Amir. And marunong din siya mag-play ng instruments. So, yun. Dami niya naituro sa akin, men. Tapos, knowledge also about sa mix and mastering. Yun. Oo. Sir, mga mentor na nililook up talaga yan. Yeah, shoutout kay Kuya Amir. Yes, sir. Shoutout sa'yo, sir. Kaya Amir. Sa akin, mentor sa pag-rap. Parang sariling tao mo lang, ano? Parang wala, sarili lang. Sarili lang. Self-learn. Kumbaga, ang mentor ko siguro yung mga mali ko nung una. Yes. Yun yung naging mentor ko. Kuwari, unang kanta ko, pangit. Oo. Next time, hindi na. Oo. Yan lang. Yan yung Experience. mentor ko talaga. Experience. Ulit-ulit. Oo. Repetition. Paulit-ulit na pagkakamali. Di ko mamalayan. Yung isang tira mo na lang sa next year, sobrang ganda na dahil bumomba ka nito last year ng isang taon. Yan. Parang ganun siya eh. Posible hindi ka mag-improve dun eh. Kung lagi mong Hindi pinapaulit-ulit. mo maiiwasang gumaling. Oo. Kapag paulit-ulit yung ginagawa Put niyo. 10,000 hours into one thing, di ba? Oo. Mga ganun. Mismo. Tama. Posibleng di ka gumaling. Yes. Kung yun, para sa akin yun ang yun ang nagturo sa akin talaga mentor. Kasi sa pag-rap, kahit umidol ka man yun ng hindi mo naman makakopya yung sauce niyan eh. Idol mo si, si Kendrick Lamar, yan, sila J. Cole, sila Drake, yan ang mga maiinit ngayon, di ba? Idolin mo man sila, gayahin mo man sila, hindi mo pa rin sila makakopya. Kasi hindi ikaw yun. Oo. Totoo. Kaluluwa nila yun. Sila yun eh. Kumbaga, Sila yun. Iba ka. gumawa ka man ng music na katulad sa kanila, katulad kay Drake katulad kay J. Cole nasa naman si Big Four Oh. Asan yung Asan naman si identity? Melody? Asan yung identity mo? Asan yung nyo? Asan yung tunog mo?
Oo, yung signature mo, di ba? Kung baga. So, paulit-ulit lang. Yun ang mentor ko, yung mga pagkakamali. Yes. Ganda nung sinabi mo, Big, na kahit anong gaya mo sa mga to, kahit sa lahat ng aspeto, hindi lang sa music. Oo. Yes. In all aspect, kahit sa photography, videography, Lahat in sa all, film, in sa all, film. in all creative fields. Ito, meron pa akong hindi mo sa pinaputol kita. Sige lang, bro. Kung kilala niyo si Quentin Tarantino. Oh, Quentin Tarantino. Oh, diba? Narinig ko na. Pero tingin ko kilala nung scriptwriter natin. Quentin Tarantino. Kilala mo? Hindi ba? Hindi. Kilala mo? Quentin Kumbaga, Tarantino. sa film industry, masasabi na yung vision niya talaga crazy. Oo. Crazy talaga. Mukhang mapapasearch ako bigla. Hindi, pero i-check out nyo na lang, Quentin Tarantino. Ito, narinig ko lang din naman. So, pero, baga, tinignan ko na rin siya na, yung vision niya, sobrang crazy. Kumbaga, pag gagawin yung film, maraming hindi makakagets. Pero sa sobrang daming tao sa mundo, imposibleng wala kang ka-like mind. So, hahanapin mo lang yung fans mo. Kumbaga, out mo lang yan. Hindi mo alam kung kanino aabot yan eh. Oo. Pwedeng umabot yan sa pares kayo mag-isip, pero hindi blessed na makagawa ng ganyang film. Oo. Alam mo yun? So, parang makaka-touch ka rin ng ibang tao na, pares pala kami mag-isip. Akala ko ako lang nakakaisip nun. Legit. Yun. Kasi sa akin, nangyayari din yun na may tao palang naiisip din yun. Like, akala ko ako lang. Yun. Parang, sa music, si Kanye West. Oo. Dati nung panahon niya, kung check out niyo yung College Dropout na album niya, Ako, sobrang, nung pinakinggan ko yun, nung era nun, kahilera ng albums nun, iba talaga yung tunog niya. Ibang-iba, sobrang advanced. Yeah. Sobrang advanced. Sobrang lupit na beatmaker lahat. Kumbaga parang kung hindi siya, kung nakinig siya or gumaya siya sa iba, sa mga uso nun, nung time na yon, sumunod lang siya sa uso. Wala, simple lang siya. Yeah. Kahilera lang siya ng mga yon. One of the lang. Oo. I agree. Pero dahil sumunod siya sa gusto niya, kumbaga, may freedom siya, ginawa niya yung gusto niya, ginawa niya yung sa tingin niyang maganda para sa kanya. Hindi siya nagpaka-Drake, hindi siya nagpaka-J. Cole, hindi siya nagpaka-Kanye West siya sa sarili niya. Ayun, nakagawa siya ng history. Tsaka nagbuild siya ng sarili niyang character. Oo. Yes, Tama. yes. Ganun. Ayun, So, bro. yun, Grabe sa yun. lahat ng creatives dyan, marami man kayong idol, marami man kayo. Sa tingin ko, marami man kayong nilulook up, marami man Role kayong models. inspirations, kahit mas sa beatmaking, marami. Yeah. Yes. Marami. Baga parang blueprint, pwede mong kuhanin yung pwede mong kuhanin yung sa tingin mo, magagamit ko yan. Tago mo na sa bulsa ko. Totoo. Oo. Totoo yan. Magagamit ko yan. Bulsa mo yan, Tago bulsa sa mo bulsa. Bubusa ko yan. Hanggang sa maging equipped ka bilang Melodane. Maging Tama. equipped ka bilang Big 4L. Kasi halo-halo ko ng ibang Oo. artist na magagaling. Oo. And that makes you unique. Yeah. That makes you you. Yes. Grabe yun. Lupit The nun. message Yeah. yun. Oo. Kaya yung sa mga nanonood sa atin ngayon, just be you. Yes. Hanapin Yourself. mo yung sarili mo at wag silang matakot, no? Do you. Yeah. Be yourself. Wag silang Totoo. matakot to express themselves kasi Yes. be creative. Okay, next question. Okay. So, music is an international language. The rhythm, the melody, or the singing. And we can all give or relate to the emotions being sent. That is why I want to ask you guys, what role does music play in your personal lives? Has it shaped your outlooks, value, or well-being? Start off with So, Nico. para sa akin, nakatulong siya na ayusin yung mindset ko sa pananaw ko sa tao. Kasi, meron ako, nung past ko, medyo masyadong judgmental, yung mga ganun. Like, pag nakita ko tong isang tao, ganito to, ganyan, ganito, ganyan. So, oo. So, nung nakikinig na ako sa music, lalo na nung naging music producer ako, nag-deep dive ako sa mga albums, mga ganun. Tapos nung na-discover ko syempre, specifically kay Erykah Badu, kung kilala niyo. Ayun, hindi din siya know niya. Ayun. Masyadong calming and ayun.
yung ano ko, yung parang shape ng ano ko, yung pananaw ko sa tao na ano naayos siya kasi nagiging kalmado yung ano ko, yung utak ko eh. Yeah. So ayun. Ayun lang. So, sa akin naman, ako kasi ako yung tipong taong pagigising ng umagas, walang music na piniplay. Parang ano eh, boring eh. Parehas tayo. Oo, ako yung tipong True. taong, pupunta agad ako sa laptop, search ako YouTube, music, mga Maroon 5, Same. mga ganyan. Ako nga, nagugas ng plato, nagsa-sound trip. Ganun. Tapos yun, parang binuboost niya yung mood ko sa buong araw. Oo. And parang naging mas better person ako. Hindi lang sa araw na yun, kundi sa itong buong existing ko na to. Yung Ganun. buong pagkatao mo. Buong Yun. pagkatao na. Oo. Yun. So yun yung meaning ng music para sa akin. So yeah. Okay. Sa akin, yung music, una vibe lang siya, kumbaga, sound trip. Yan naman lang. Tapos, kung ano yung nararamdaman mo, yun lang, vibe lang talaga. Pero, yun nga, habang nagkakaroon ka na ng consciousness sa mundo, Oo. parang music, na siya, minsan nagiging Bible na siya sa akin. Oh. Like, kung ano yung perspective ng mga artist. Like, nasabi niya yun. May nasabi siyang particular na issue or ano. Ay pala yung pagtingin niya. Okay ba yun Parang ganon. Ganon niya pala i-take yun. Parang ganon. So, yeah. Kumbaga parang minsan, doon ko nakukuha yung angas ko, doon ko nakukuha yung galaw ko. Confidence. Sa sinabi ng rapper na yun. Or kuwari, sa mismo music video. Yes. Angas nun, no? Parang sa... Nakaka-boost din siya talaga. Oo, eh. ganon, ganon. Ganon siya. Kumbaga parang, doon mo nakukuha yung... literally, bilang Big 4L doon, nakuha ko talaga yung galaw ko sa mga rappers talaga na na astig alam mo yun. Baga, kung magiging rapper ako, hindi ako yung yung rap lang talaga tapos tahimik ka sa tunay na buhay. Ako gusto ko yung bilang tao, amazing ka na, tapos bilang rapper, amazing ka din. Parang ganun yung, kasi yung ibang rapper, makikita mo, sarap lang sila maastig pero pag sa tunay na buhay, Sa lifestyle, no? wala naman pala silang lifestyle, parang ganun. So, ako, mas inuuna ko muna yung lifestyle ko. Kaya yung rap ko, kinakwento ko lang kung ano yung lifestyle ko. Yes. Kaya, ubaga kung ano yung sinasabi ko sa music ko, ay yun yung buhay ko. Kumbaga kung para sa'yo malungkot yan, siguro, baka malungkot ako ng mga araw, parang ganun. So, yeah, ubaga real lang kung ano yung nakikita. So, para sa akin, minsan nga, vibe siya. Yun nga, parang espresso, shot in the morning. Pagka play mo ng music na yun, let's go. Parang pantakas Sarap din kumilos sa niya. reality, no? Yeah. Parang fantasy rin yung mundo mo kapag may music. Yes, True, mismo. true. Parang lente nga siya sa mga camera. Pag nilagay mo tong lente na to, fish eye, mag-iiba yung tingin mo. Yes. So parang pag Mundo to ni sinoundtripan mo, like sa mga story, sa mga My Day, yung isang simpleng picture, pag nilagay mo ng music, magiging iba yung dating. iba. So parang Music ganun na din sa mga pag nakatulala ka, tapos nilagyan mo ng music. Iba. Parang pinatugtugan mo ng music na, kuwari, bugay na koy ng music, nakatulala ka. Parang gusto mong kumilos at Parang gusto kumuha mong ng mag-hustle, pera. Parang ganun Oo. Parang ganun. Nag-iiba. Oo. Para siyang lente. Para siyang filter Oo. sa mga cellphone. So, parang ganun siya sa akin. So, Hmm. ganun sa akin yung music. Minsan vibe, minsan Bible ko siya. Pero ito, may tanong ako sa inyo. Ito, ibang tanong lang to. Sige lang. Sa buhay nyo ba, dahil ko din kasi itong tinatanong sa mga sa buhay nyo ba, paano mo siya tignan? Sa lifestyle nyo sa buhay nyo, paano nyo ba siya tignan? Para ba siyang music video or movie? Yung Ikaw, isang music. Hindi, kunwari, yung life mo ba sa nangyayari sa buhay mo? Okay. Sa nangyayari sa buhay mo, Oo. paano mo ba siya tignan? Life is a movie ka bang tao or parang music video? Sa akin, Paano ka kumilos? Paano gano'n? dahil videographer ako. Life is a movie. Life is a movie para sa akin. Kasi, ayun nga, tuwing nakikinig ako ng music, and in terms of music, dahil nga pinalaki ako sa Christian environment. Pero hindi ako yung typical na kasi ako, kung makikita niyo yung playlist ko, Miles Minnick, mga anong tag dito sa genre na to?
contemporary Christian music. Okay. I mean, they're talking about God, but in hip-hop. Yun yung gusto ko. Like si Oo. Lecrae. Oh, yan, sila Lecrae. Sino pa ba yung Yan. rapper na yun? Kasi bago-bago ngayon Punta ng si Miles Lazarus. Minnick eh. Oo, sila Lecrae, sino pa ba? Miles Minnick, Caleb Gordon, and all, lahat ng mga Christian artists. At ayun nga, tag doon. At yun sa pamamagitan nun, na-inspire talaga ako and na mas lumalalim yung yung pagtingin ko sa buhay. Kasi they're talking about God eh. They're talking about the belief, the faith. Life is a movie para sa Titignan akin. mo para siyang movie na, kumbaga parang sa tingin mo, kung movie ang buhay mo, ikaw yung main character. Oo. True. Kumbaga parang eto ako, tapos si Lord pinapalakas ako through this music. yes. Kasi nabuboost yung confidence ko eh. Kasi Alright. meron dun, may sinabi sa isang phrase, sa isang kanta ni Miles Minnick, why should I stress? Mm-hmm. Ano yun? Why would I stress? Why would I act like I'm not blessed? Why would I stress? Why would I act like I'm not blessed? Yeah. Diba? Yes, Bakit nga ba ako may stress? Blessed ako eh. True. Stress ako sa pag-aaral. For real. Pero- Si God nga ang Oo. source eh. Sigat Yes, nga yung sir. source Si eh. God ang Blessing. source, lahat Oo. ng demand ay merong supply. Yes, sir. Yes, sir. Kasi narinig ko yung tugtog na yun. Stress na stress ako dito sa thesis namin. Sabi ko, paano ba to? paano ba namin to gagawin? Paano ba namin to ipa-pull off? Tapos biglang napindot ko yung yung kanta na yun. Kung ano? Why would I be stressed if I am blessed? Diba? Etong pag-aaral na to, blessing to. So, ba't ako may stress dito? Why would I? Grabe Pagdaanan mo yun. lang. Pagdaanan lang Oo. talaga. Pagdaanan mo lang kasi blessing yan, syempre, with blessing, may responsibility dyan. Yes. Lahat naman siguro dumadaan sa stress no matter ano man yung status mo sa buhay, maski mga burgis, nagkakaroon ng nai-stress. Totoo lang. True. Lahat nai-stress, pero So, sa'yo, life is a movie. life is Sa'yo, a movie bro. sa akin. Sa akin naman, life is a movie rin. Kasi, parang may kanya-kanya tayong role, di ba? So, Totoo. sa movie may mga role tayo, main character, mga ganun. So, ayun, pick your own role. Life is a movie. So, kasi, ayan, simula nung bata ka hanggang ngayon, parang ayun yung process ng parang nasa editing process ka ng movie na yun. Nilalagay mo yung mga ayun, clips mo tapos ng buhay sigad mo. yung camera mo, di ba? Ganun lang, ayun. Life is a movie. Pero keep on going Kasi kasi yung director, no? si God Angas. yung director. Yun. Yes, sir. Angas. Keep on Yes. going lang. Kasi, Ikaw, bro. Kahit music producer ako, pa rin tag dito. Life is a movie pa rin merong mga climax, intro, ganyan. true. So, may process pa rin. Pero yung realidad na process nagsimula talaga sa mababa mo na naniniwala rin ako na na kahit sinong tao, kahit sino ka pa, that magsimula ka sa something na mababa eh. Kung hindi naman sobrang mababa, that magsimula ka sa ganito muna. Hindi ako naniniwala magsimula ka sa top agad eh. Wala naman ganun nang Kahit diba, mayaman ka 200 pa, eh. ganun. Totoo. Yes. So yun, life is a movie. Ako din, life is a movie din. Kasi yun din lagi kong pan-check sa sarili ko eh. Oo. Movie nga yung life mo eh. So dapat, every scene mo na. Take mo na. Ito, scene ko to. Kailangan on point. Kailangan Ganapan mo na. bida ka talaga. Parang Bida. ganapan mo talaga. Hindi yung parang Oo. NPC ka lang. Oo, tama. Parang Hindi ganun. kayong parang extra. So, para Hindi sa kayo akin, extra pang character. pang-check ko siya. So, kung kayo, sa mga nanonood nito, check nyo rin sarili nyo kung life is a movie ba kayo or music video. Kasi may mga ibang tao naman, tingin nila sa buhay Ask nila. yourself. Series. Legit. Parang Netflix Okay. series. Legit. Parang ganun. Oo. Pwede lang tignan na ganun. Pero, yeah, check yung sarili mo kung on point ka pa ba, yung character mo ba, paborito mo. Oo, kung papanoorin mo yung buhay mo, paborito mo ba yung character mo. Yun. O kaya, baka Ganun siya. NPC ka lang na nag-exist na Para lang. pan-check din yun na lagi mong galingan. Okay, so let's move on to our next question. So, do you believe your work has influenced others or connected with others in unexpected ways? So, can you share your memorable story regarding that? So,
Baka gusto mo muna, Nico, na unahin. Para sa akin, oo, kasi meron akong kaibigan na producer din. Shoutout kay Mr. Tomberg Bautista. Man. Okay, So, si nagpo-produce ako Tomberg. minsan sa bahay Yes, sir. nila. Doon, minsan naabutan ko siya doon tulog. Tapos ako magpo-produce. Pero okay lang yun. Kasi ano naman, kaklose ko. And yun. Mostly, ginagawa ko doon sa, kwarto niya is mga trap music lang talaga. Trap beats ginagawa ko, ganun. Mga melodies, dark melodies, ganun. Tapos, siya, yung genre niya, lo-fi. So, siguro, Parang Kakagawa. parang magkabilang mundo yun. Oo. So, kakagawa ko siguro ng music, na trap music dun sa kanila. Na-influensyahan ko siya ng ay, gawin mo nga itong try mo nga ito. Tapos, ayun. Narinig ko yung mga niya, recent works niya. Okay naman. No, Ayos. Lo-fi. nag-ano So, siya na So, bali, lo-fi ginawa mo, tinry mo rin yung sa field niya. Oo, ganun din. Parang nagkabatuan ka. Oo, give and take moment, ganun. Oo. Ayun. So, Grabe siguro, yun, na-influensyahan ko siya. And at the same time, na-influensyahan niya rin ako. Ayun. Grabe yun. Okay. So, ako naman, nakikipag-collab din ako na producer eh. Tawag dito, meron sa Discord. Oo. Ayan, nakikipag-connect din ako sa mga producer doon. So, shoutout kila Tanes Pino, Ayonia. Shoutout kila Kuli. Man, malulupit din na producer yan. So, dati di kasi ako marunong mag-drill eh. Drill. Di ako marunong mag-drill. Ang hirap kasi nung drill music. So, nakahingi ako ng ideas. And, chine-check out ko rin yung YouTube channel nila. Tapos nakakuha ko ng ideas doon. So, tinry kong i-put sa sarili kong work. So, yun. Masabi ko talagang na-influensyahan din ako. Tsaka, sa tingin ko, kahit saan naman siguro, kahit saan creatives, collaborative dapat ang Tama. being creative eh. Tama. So, kahit anong field ka, kahit film, makikipag-collab ka, kahit kayo, di ba? Yes. Totoo. Collaboratives. So, yun. Yes. Sir. Sa akin, tanong ko naka-influence, di ba? Or paano ka nakakonect sa ibang tao? Naka-influensya ba or naka-apekto? In what way? Unang-una, kailangan na-influensyahan mo muna yung sarili mo na ipagpatuloy yun. Parang galingan mo or maging connected ka muna sa sarili mo. Like, yun nga, katulad na pag-usapan natin kanina, yung sarili mo bang tunog yan? Gusto mo ba talaga yan? Yeah. Ganon. Kasi hindi ka rin talaga makakapag-influence ng ibang tao kung na-influence ka lang din ng ibang tao. Bago parang nanggagaya ka lang, ganon. Or kumbaga parang hindi ka maka-influence ng ibang tao pag hindi mo na put out hindi mo na-express yung self mo. Like, ako talaga to eh. Parang yan talaga yung gusto kong gawin. So, sa akin, yun muna. Kinonvince ko muna yung sarili ko na, kailangan talagang ipakita mo sa kanila kung sino ka. Parang ganun. Pakita mo kung sino ka. Parang ganun eh. Kailangan mapakita ko muna kung sino sa ganun. Baga, no filter, gano'n. Raw talaga. Yun, after ko ma-convince yung sarili ko, hindi ko napapansin yung mga tropa ko everyday. No, minsan, tinatambayan ko sila. Like, sila lifestyle pa rin ako eh. Kahit na creative ka, bubomba ka ng music every month. Tapos, kailangan mo lumabas eh. Kasi bilang ako, sa kind of a rapper ko na lifestyle rapper, hindi ako makapag-rap kung di ako nagla-lifestyle. Totoo yun. Walang Wala pagkukunan akong mga kwento. Walang Kung story. nasa loob lang ako ng kwarto, di sabihin ko lang, sa loob ng kwarto, nag-rap. Paulit-ulit. Wala akong maikikwento. Walang substance, no? Wala mo Walang lumabas. substance. Wala kang makikita. So, everyday, kahit pa paano, lumalabas ako. Minsan nga, gabi na ako lumalabas eh. Kasi time na record ko sa tatama yung creative thinking ko ng creative juices ko ng tanghali. So, hanggang hapon, like 4 p.m. Tapos, syempre, may gagawin ka pa. Then, labas ka ng gabi, ganun. Then, yung mga nakatambayan ko, minsan nagugulat na lang ako. Sila na yung nagpupush sa akin na, wala na akong naririnig yung bagong music mo. Ayos. So, parang, kailangan ng bagong sound trip. Parang sila na yung gasolina mo, no? Kailangan na ng bagong sound trip. Labas na. Ano bang ginagawa mo? Parang ganun. Masyado ka ng lumalabas. Kulong ka naman ulit. Minsan sila nagpo-post ng gano'n. Matik yun pag di ka na nakikita. Parang maglabas ka naman ng bago. Parang gano'n.
Then, yun sa mga tropa na minsan, like dati nung nag-work ako, in the middle of 2 p.m., ganun. Siesta time, di ba? Oo, Magul siesta ka, magchat sa yung tropa mo. Big, chinek ko yung YouTube mo, walang bago. Yung parang nag-check. PM talaga to. Like, pina-PM talaga nila ako na magugulat ka na lang kasi isipin, masasagi pa sa utak nila yun. Like, ako, nagtatrabaho ako doon. Tapos check ko yung phone ko, may namimilit sa akin gawa ng music. Oo. Habang nag-work ka, may taong gustong gumawa ka ng music. Yeah. Pero talagang gusto kong gawin sa buhay. Mapacheck, kunin ko ba talaga tong pera na to? Or ipagpatuloy ko tong music? Kasi, hindi ka nga masaya sa work mo. Pero pumapera ka. Oo. May iba naman na masaya ka doon sa ginagawa mo at may gustong makarinig ka. Pero wala akong pera doon. Pera. Wala akong pera doon, di ba? Pero buti may ganun kang friends no na talagang ipupush kang gumawa ng art eh. Circle Music, of friends talaga. Kumbaga parang reality check. Uy, gawa ka na. Titignan pa yung sa YouTube tingin mo ko, blessed lang din. Yeah. Kung hindi ko na siya ma-explain eh. Tama. Siguro, blessed lang din talaga na kumbaga, hindi mo siya maihingi, hindi mo rin siya mabibili. Kumbaga, nagpakatotoo ka lang din kung sino ka nga din talaga sa Kasi magugulat sila pag nag-rap ako, kung ano yung nangyari at nakita nila yon, makikita nila, maririnig nila sa rap. Matatawa sila, mapapangiti sila or doon ako na nangyari yan. Parang ganun. So, Relatable na. yun ang lagi na influence ko sa iba na bisa mag-chat din sila na big, pagpapatuloy ko lang din doon. So, tingin ko, wala lang ngayon eh. Pero ibang field sila, like, so, mag-work sila. Like, nag-uumpisa pa lang sila sa trabaho kasi may mga tropa akong tambay talaga na matagal na panahon na magulat sila. Yung tropa nilang tambay din na nag-rap lang, nagtrabaho na. Parang sa tingin nila, sa una lang to na mahihirapan ako. Nakikita ko rin, ikaw nga, tatrabaho ko, tapos nag-rap ka pa parang ganun. Di, kaya ko rin to. Parang ganun. Parang nakikita nila yung sarili nila na, hindi, kaya ko. So, paano ako, sino ako para umangal? Sino ako para itigil? Sino ako para i-take for granted yung mga ganun na may mga na-inspire sa yung tao na lang yan eh. Music ko, lang ito eh. Wala lang, kumbaga, mayabang ko lang. Hindi, para sa akin, lifestyle talaga namin to eh. Kumbaga, masaya yung iba na marinig ako, may iba naman na hindi. Like, ganun. Pero yun nga yung creative eh. Being creative, di talaga. So yun, shoutout din doon sa mga tropa ko na yun na na-inspire din sa amin. Ang totoosin talaga, kayo din yung gasolina namin eh. Kasi kung wala kaming kaibigan or walang tao sa labas namin, kung wala kaming relationship sa ibang tao, hindi ko din talaga may kakwento yung wala siguro akong magandang naikakwento. Yan, wala. Kundi dahil din sa connections and na-influensya din tayo ng mga wala akong may kakwentong maganda. Yeah. Hindi rin magiging maganda yung art ko kung wala kayo. May kailangan lang mga tao na mag-push talaga sa'yo para magawa mo yun. Totoo, man. Nakakatuwa lang din na part ako ng pagtulak sa ibang tao. Alam mo yun na tulak pa yung mga gusto nilang gawin sa buhay. Like, Totoo. big, magkukwit na ako sa trabaho. Uy, may mga ganun nga napapakwit ako sa trabaho kasi nagulat sila, nag-quit ako sa trabaho kasi nagtrabaho ako, may nagtrabaho din na tropa. Nung nag-quit ako sa trabaho, pagpatuloy yung pag-music ko, nag-quit din sa trabaho. Pagpapatuloy ko na lang yung pagpapotography ko. Parang ganun. Tapos, basta lagi nila sinasabi yun. Kumbaga sabi ko, hindi, kaya yan. Ako kasi mahilig din akong magsalita ng mga words of affirmation. Kahit hindi ko naman din talaga alam kung gagana ba yan o hindi. Bahala na. Basta ako, salita lang ako eh. Kaya mo yan, pre. Kaya mo yan. Paulit-ulit lang, hindi. Gagaling ka yan. Sabi, hindi naman din talaga namin alam kung gagana ba talaga o hindi. Lakasan na ng loob eh. Kumbaga, magiging dilulo ka lang. Alam mo yan. Magiging delusional ka lang din talaga eh. Kahit, kumbaga, sa mga tropa na, ayun, pumusta sa mga sarili nila, pumusta sa akin. Hindi natin alam kung mananalo o hindi. Yes. Pero hanggat hindi pa tapos yung laro, di pa tayo talo. Yes, Yes, sir. Yes. Ganda nun. Grabe. Kasi risk talaga yun eh. Kailangan mo mag-risk para i-risk mo yung yung hakbangan mo na i-expose mo yung sarili mo, yung dapat mong mahanap yung identity mo as an artist. Yes. So yun, Yeah. grabe. So let's move on to our next question.
So, it's nice to know your ideas and opinions about that. And I would also like to know, since you make music, saan ka kumukuha ng inspiration sa pagbuo ng music? Ako pinakamabilis lang. Siyempre, sa nangyari nga sa araw-araw, lifestyle. Okay. Yes. Lifestyle. Kanina pang nababanggit yan. Ako sa mga fellow producers din, na gumawa ako ng ideas. YouTube pa rin talaga eh. YouTube pa rin eh. YouTube Supreme. Sobrang solid. YouTube Academy. Yes. Academy, enroll ka. Libre lang. Libre lang. Kasama lang ng internet, cellphone. Yun. Kailangan mo lang tinkilusan yun. So yun, Yes, sir. yung sa YouTube, nakikinig din ako sa Spotify ng mga random na artist. Sa Rap Caviar, nakikinig ako sa Rap Rap Caviar. Caviar, So nakikinig ako ng mga Playlist ni Spotify. iba't ibang output nila doon. So yun, yeah. Actually, since nabanggit mo yung mga, na nakikinig ka sa Spotify, maski yung mga maliliit na artist, ako meron ng mga sinesave sa YouTube ko na, mga napapadaan lang na type beat. Ako sinesave ko, tapos sabi ko, ay, sisikat to. Tapos magugulat ako, ilang buwan lang, uy, ang dami ng views ah. 5 Nakikita mo million bigla, yan. no? Grabe, kaya, Ito, meron akong trivia. ano yan? Bago pa pumutok si Heb Abi, ito talaga, sound trip talaga namin siya. Yes, yes. Sound trip namin sa Di pa kanya Oh, kilala si talaga? Heb Abi nun eh. Talaga? 2022, something yun. Oo. Di pa putok, siguro mga 1K views pala si Heb Ano Abi ba yung nun. mga kanta niyang ano ba yung mga una niyang kanta? Yung para sa streets. Oo. Yan, tsaka yung downtown QC. Oo. Hindi pa namin siya nakikita. Pero, kumbaga, nung na-discover ko siya, kasi na itong rapper Oo, na to. ayos to. Sina-sound trip na namin siya ng tropa. Like, galing kami ng lifestyle ng tropa. Tapos, tatambay kami sa bahay ng mga 2 a.m. Mga 3 a.m. Uwi kami. Tapos siya patulog na. Kami kakarating pa, kakauwi pa lang namin. May klase ako Kumbaga, na 7 a.m. Tapos 3 kailangan ko magising dahil sa sobrang traffic nga. Gugulat ako, bigla nagpatugtog ng Heb Abi. Sabi, kahit tulog ako, ano yun? Ano yun? Dahan-dahan kinalad ka ng QC. Kami may-ari nito. Grabe, 3 a.m. trending kasi talaga yun. 2022 yan, 2022. 2022, konti pa lang business ni Bobby. And then, sabi ko, sisikat to. Ang galing nito. Kita mo yung potential, no? Oo. Yun na, nangyari Tigas na. din talaga siya eh. Oo. Kaya, never stop supporting yung mga small artists. Yes, Yeah. sir. Kasi, one day, tayo lang din naman magtutulungan. Oo. And, one day, ang sarap makita na, yung dati mo sinusuportahan, uy, malaki na siya. Oo. And, Yeah. as creatives, as an artist, yung success ng other artist mo, dapat ikasaya mo yun. Yeah, Huwag tayo yung parang hatak. Yeah, yeah. Hatak Oo, pa ba? 2020, 2025 na eh. Magta 2025 na. Ayusin mo na yung mindset mo. Mga Filipino creatives, tanggalin natin yun. Tanggalin natin yung ganong mga mindset and traits natin. No? Okay. So, Nico, may share ka. Mostly sa sa mga platforms lang gaya ng like YouTube, Spotify, Oo. tapos SoundCloud. Doon lang talaga ako kumukuha. SoundCloud yun talaga. Oo. SoundCloud. Iba-ibang genre like house, mga ganun nakikinig ako sa mga ganun. Iba-iba. Iba't ibang genre. And ayun, nakakuha ako ng inspiration doon. Okay, so we encountered technical issue, then we're back at it again. So, Live kasi kami. naka-live kasi ito eh. Pasensya na. Pasensya na guys kasi alam niyo naman yung production team natin. Sobrang hard work eh. Para Nangyari yun, man. para ma-keep in touch yung mga nanonood ngayon. Sinamay Eh. dyan. Yes, sir. Marami pang information na ilalabas. Yes, sir. Okay, so proceed na tayo sa question natin. Okay, so what are some of the struggles you face in the music industry and how did you overcome them? Mga pagsubok, mga paghihirap. Sa akin, una yung equipments. Tapos, next yung knowledge din talaga. Kasi, hindi naman din talaga, nung una, nag-start naman talaga ako, hindi pa magaling eh. So, papaturo lang din talaga. Tapos, sa equipments, nung una, ang gamit ko pang, hindi pa laptop gamit ko nun eh. Computer pa nasira eh. Na binili namin sa halagang 6K computer set. Oo. Sobrang lag pa. Oo. Pero di mo rin ako mapatigil eh. Gagawin ko talaga yan kung anong gusto Kasi ko. gusto mo eh. Oo. Kasi gusto ko talaga yan eh.
So, yun. Yun yung mga challenges. Equipments. Equipments Okay, and knowledge din talaga. Equipments, syempre yung mga doubts mo na lang din sa sarili mo ng una eh. Pero sa una lang yun. So, na lang, Kung ang ano nga dyan is kung gusto mo talaga, yung gaano mo gusto talaga yung gagawin mo. Katulad na ito, sipin mo, nakapag-create kami ng podcast. Yes, Yes, sir. sir. Diba? Kung makikita nyo lang yung production dito, men. Kumbaga, swerte na kayo, napapanood nyo na lang. Pero kami, binuo namin to brick by brick. Kumbaga, Sir. ganun na lang yun eh. Kumbaga, hindi na nila nakikita talaga. Yung ano. Yun, equipments yun. Sa mga nag-uumpisa yun naman talaga equipments. Pero mahalaga makapagsimula. Budget din, ano. Di mo na siya i-stressin eh. Kung wala, di wala. Di ba rin gano'n? Ano bang Tuloy mo lang. alternative? Kaya na maghanap ng wala. Solusyon na. Solusyon mo na lang. Yun, solusyon lang. Tama. Tsaka sa mga creatives, huwag kayong panghinaan ng loob na kung sa una, Wala kayong camera. wala kayong camera. Legit. Cellphone. Tsaka, Baka mag-aaral ng photography. tsaka dyan din natitest kung gusto mo ba talaga yung ginagawa mo, Oo. hindi. True. So, yun. The challenge is how will you maximize kung ano Yes. yung meron ka. True, Yes. true. Tama si Jello. Ano yung Yes, sir. kung if you are into photography, ano yung meron ka? Cellphone Oo. lang. Okay na 'yan. Mm, May mabubuo kang film diyan. Actually, Yeah, marami mga nag-aaral ngayon ng mga Real talk, marami akong Cellphone music video filmmaker. galing sa cellphone. legit. Yung mga music video, sarili. Tapos inedit kuha sa lang. cellphone lang din. Mismo. Grabe. Kung gusto mo Cellphone lang talaga, din. walang ano. In-upload gamit cellphone. Yes. Lahat, Walang cellphone lahat, posible. man. Kung kayo ay nasa day ones ngayon, Yes, sir. sulitin nyo lang yung season nyo na yan. I-enjoy nyo lang. Yeah. And one day, mapupunta ka na dun sa kung ano yung pinapangarap Kwento nila. rin yan eh. Kwento Oo. rin yan. Kwento rin ganyan yan eh. Eh, kwento mo yun sa mga tropa. Dati nag-start ako sa ganito Oo. Oo. Sarap Ang ikwento gandang nun storya kung nun. Ano, oo. Kasi may from down to climax to success. Yes. Boom. Gaya nga rin ng sinabi ko kanina, kailangan talaga lahat magsimula sa kahit papaano mababa eh. Oo. Totoo. Hindi agad nandun ka sa top. True. Yeah. Grateful lang talaga kung ano meron ka. Kaya nga. Yan lang. Sa akin naman, nagsimula ay yung mga challenges na ano ko. Ayun, similar nung kanya, yung mga equipments. Like, paano kaya yung ano? Siguro ganito yung sound na ano? Kailangan ko ng gantong equipment para lumupit yung sound ko. Oo. Yeah. Ganun. Pero, katagalan, hindi naman pala eh. More on sa ano eh. Tawag dito. Pagdadala mo ng ano eh, ng tawag dito. Pag-tweak mo ng mga sound. Tsaka, di ba, lahat na nasa FL Studio na lahat Oo, eh. lahat di ba? nasa FL na eh. Nasa Oo. software na ginagamit mo eh. So, ayun. Daming mga libre. Oo. Oo. Tapos crack. Progress ka lang talaga. Crack. Oo. Get into PC dati. Get into PC Get dati. Dapat- Di ba, pwede ba i-spread sauce yun na, di ba? Oh, yes, yun. So, yan, Mamaya, torrent. Beep Ayan, out nyo na lang. Lahat gumamit niyan. Maski mga creative agency, gumagamit ng mga Oo, crack. di ba? Kasi Photoshop. mahal ang Photoshop. Yeah. Mahal ang Photoshop. Pero, Pero, pwede ba yun? ha? pag hindi, ikakat na lang namin to. Sige, sige. Pero this is what the creatives is about, di ba? I-expose natin yung talaga. reality True, ng true, true. magiging creatives. At Experience. yun yung Pwede reality. magreklamo na wala. Oo, totoo. Pwede magreklamo na Ito wala. yung Meron real parati. ito yung totoong sitwasyon natin sa Pilipinas kasi sabi na third world country tayo. Oo. Sabi let's admit it na mahirap ang Pilipinas pero syempre ang gobyerno natin may mga ginagawa na sila mga Ibang hakbang usapan dyan. na yun, di ba? Ibang Oo, usapan politika na yun. Pero we are talking about yung reality nga ng pagiging creatives. May mga time talaga dyan na wala kang equipments, kailangan mong mag-crack para magawa mo to. Kailangan mo talagang gawin yun. Kasama talaga yun. Oo. Pero as an artist, you must know na sulitin mo lang yan. Sulitin mo yung season mo na yan and you must know na enjoy the process but also embrace the discipline. Yeah. Oh, kasi without discipline sa kahit anong form of Yes. creative field, nako, wala kang Tsaka- patutunguhan. Oo. Tsaka, doon mo pag-ana kung yung artist gamitin mo yung pagiging artistry mo, Yes. di ba? Yes, True. Artist Kaya- ka nga eh. tama. Kaya dapat
yung pagiging artist mo, kailangan mong haluan ng disiplina, tiyaga talaga. Yes, Oo. yes. Kaya Talaga yun. Kaya ano man yung mga challenges na kinakaharap ngayon ng ating mga creators here in the Philippines, kaya nyo yan. Yeah, tapangan nyo lang. Kaya nyo Wala yan. lang. Sabi nga kanina, let's maximize everything that we have. Mhm. Yes. Okay, so let's move on to our next question. So, let's talk about legal. Legalities. Legals. So, what legal challenges might arise from using a sample without a permission? How can this impact on artist work? Ayan. So, Can you give us a brief information dito, para Nico? sa akin, Regarding dito nag-search sa ako niyan sample. pero information. Like, Okay, let's go. Okay. ito. What happens if you sample a song without permission? Hmm. So, sabi dito sa askamusiclawyer.com, ayun nga, you run the risk that either the owner of the original recording or the person who created the beat could claim both the copyright infringement. Ayun. So, pwede kang isu ng parang original maker nung sinample mo na ng copyright infringement, or in worst case scenario, makulong ka. Ganun. Yeah, yeah. Ayun. Ayun lang yung parang Mm. take ko dun sa... So, sa akin naman, kapag gumagawa ako ng beat na may sample, talagang minamanipulate ko talaga yung sample to the point na hindi na siya ma-recognize. True. Yun yung Interpolation. ginagawa ko. Kasi malaki talaga yung respeto ko sa mga unang nakagawa eh. Totoo. Oo, Respect kaya- na lang, kaya respect. Kahit patay na yung artist na yun, kahit luma na yung ano na yun eh, music na yun eh, na sample na yun eh. So, yun. Yeah. Sa akin naman, sa mga sampling naman, kung check nyo din sa mga lumang hip-hop artists, sa mga sinauna, talagang normal yung sampling talaga. Oh. Baga, naghanap pa nga sila dati sa sa mga vinyl store eh. Hanap True. sila ito, gamitin ko to. Ganun. So, para sa akin, may mga rules, regulations, pero bilang artist, sa opinion ko, bilang artist, may harang man dyan, tatry ko pa rin tumalon sa pakot na yan. Yes. Kumbaga, kung mahuli nyo ako, edi nahuli nyo ako, face ko na lang yung consequence. Kung wala, edi wala. Parang ganun. Ayoko din kasing, kumbaga, bilang artist, ayoko din sobrang safe ka gumalaw. Kumbaga. Dati naisip ko rin yan, real talk. Dati naisip ko rin yan. First year ko ng pag-rap, free for profit lang talaga kukunin kong beat sa YouTube. Diba? Bawal yung mga Ngayon, bahala na. Ang ganda ng beat eh. Parang, ako, isuma na lang or what. Bahala kayo. Basta ako, para sa akin, ang ganda ng beat nyo na nagawa. Na-inspire akong gawa ng music. Ganon ko siya tignan eh. So, kung hindi naiintindihan ng iba yun, diba, katulad yung sinabi ko kanina, ayaw mo i-share, itago mo na lang. Parang, diba, parang, ayaw mo, ba't man nilabas pa? Ako na-appreciate ko nga yung gawa mo, ang ganda nga eh. Kaya ako nga ginawan siya ng music eh. So, para sa akin, kung iba, medyo madamot sa gano'n. Meron talaga, maintindihan ko sila na kasi syempre iba, buhay din nila yung tignan yung baga, akin to, gawa ko to eh. Pero yung para ako, kung titignan ko siya, kung gagamit din yung ibang tao sa music ko, saan, may bayad man na wala, may copyright man na may royalties man na wala, sige, gamitin nyo. Bandang huli, ako pa rin naman gumawa niyan eh. Parang ganun. Parang, kung titignan ko siya is, free market pa rin. Minamarket niyo pa rin ako. Parang ganun. So, kahit walang bayad, ayos lang. Yeah. May Ganun ko siya babanggitin nila ako na issue about, correct me if I'm wrong. So, bali si Nick Makino, yung sa Neneng B niya na kanta. Galing sa YouTube yun. Tapos, yung beat. Yung beat. Tapos, nagre-reklamo yung gumawa ng beat na ginamit yung art niya. Tapos sabay, nag-trending yung Neneng B noon. Tapos yun, pinagbayad niya si Nick Makino. Tapos nung una si Nick Makino, ayaw niya magbayad. Pero yun, at the end, nagbayad naman siya. Nagbayad na-close naman yung case eh. At the end of the day, na-close naman yung case. Wala naman nangyaring something worse pa. Ganun. So, para saan ang realizations ko dun? Yung beat mo, hindi puputok yun kung hindi dahil kay Nick eh. Ayun yung real. Ayun yung truth eh. Tsaka, merong punto yan. Merong diba? punto yan. Kasi isipin mo, nasa YouTube lang yan. Yes. Walang pumupulot. Kumbaga, yung mga naglatag lang yan o sinaboy lang nila dyan. Walang pumupulot. Si Nick nakita niya yung beat mo. Nakita yung potential. Tapos, dug skyrocket.
It's either dalawa kayong Hindi ka pala nagpasalamat. ano Ba't na- pinapost mo agad sa tao na ninakaw yan? Diba? Ninakaw yan o ano. Tsaka, Kung hindi niya ginamit yan, hindi ka rin nakilala. tsaka pwede nyo naman pag-usapan yun na producers tapos yung artist na gumamit ng beat mo, pwede naman, pwede ka naman ipag-negotiate eh. Yeah. Parang kumbaga, ang punto ko lang doon, punto namin lahat dito, yun nga, kung mag-share ka din, ilalabas mo na rin sa ibang platform, asahan mo na may mga kukuha ng beat mo. Yes. May mga gagamit niyan, may mga kokopya ng content mo, kumbaga asahan mo na. Kumbaga magkaroon kayo ng mindset na deal with it. It is what it is. Meron talagang ganyan eh. Huwag na kayo magpaka-stress na habulin pa yung mga nanggagaya sa inyo or ano. Tignan nyo na lang siya as may na-inspire kayong tao, may idea kayong napaboom, alam mo yun, napabloom nyo yung idea niya na, ang ganda nun, no? Sabi mo kanina. Diba? Ganda nun, nasa kanya ko nakuha yan. Hindi man kayo mabigyan ng hindi man kayo mabigyan ng recognition or pasasalamat ng tao. Pero, kumbaga, ako, tinitignan ko na lang kay God eh. Kumbaga, sa kanya, alam ni God, may mga tao na tutulungan. Or kumbaga, yun. Siya, hindi niya nakikita niya lahat eh. Gano'n ko na lang siya tignan na, parang hindi na ako may stress kung ginagamit niya yung music ko kung saan, bahala kayo. Tsaka ako, di ko pa naranasan na makopyright yung beat. Yung may gumamit ng ibang ng rapper sa beat ko sa YouTube. Kasi lahat ng beat ko sa YouTube may tag eh. May purchase your tracks today. Tas may melody that's insane pa na tag. Kumbaga wala kang choice, di mo gamit yun. Siguro yun yung tip ko sa ibang producers. Kung ayaw mo talagang magamit, lagyan mo ng tag. Okay. Purchase your tracks today. Okay. Purchase your track today. Purchase your tracks today. Kahit sa ibang rin producer, may mga producer. So, pag ginawa mo yun, sa akin kasi nangyari, may purchase your tracks yung beat ko, di ba? May message sa akin sa Instagram, yo, tol, pwede ko bang bilhin to? Kasi may tag eh. Gusto ko matanggal yung tag. Okay. Ngayon, bibili niya, mag-uusap kayo. Sige, gantong price, tatanggalin ko yung tag para sa'yo. Ayos. Kumbaga, Negotiation pag-usapan done. nyo naman, yung negotiation lang. Huwag kayong masyadong matakot or na di maglagay ng beats sa YouTube ganun o sa ibang Sabi yan. So, be accountable na lang mga beatmakers, mga rappers. Kung ayaw nyo makopya, gumawa kayo ng paraan na hindi siya makopya. Ganun. Lagyan nyo ng tag, lagyan nyo ng everything. Ako, kung tatanungin nyo, hindi nyo makopya. Bakit? Can't be me. Yes, sir. Kakaiba Kasi ikaw ay ikaw. Yes, sir. Pwede mo ma-imitate yung ibang galaw niya, pero hindi ka pa rin magiging siya. Iba tayo Can't ng fake soul. the funk. Yes, sir. Pero yun nga, sabi nga ni Big is, you must face the consequences as an artist. Ano man yung kakaharapin mo yan sa legals, harapin mo yan. Kasi, we as an artist, we have this freedom to express. Yeah. But we also have to May business side pa rin. mag-submit dun sa law. Dito sa, kung ano man yung law na yan. Lahat talaga din ng actions natin may consequences eh. So true. Harapin mo na lang. Harapin mo na as lang. an artist. So, sa wrap. Okay, so, let's talk about this question. Ito, tingin ko isa to sa mga inaabangan ng parang prediction. Where do you see the future of music production heading in the next 5 years? Kasi, lalo na ngayon, nag-arise ang artificial intelligence. Yeah. Not just AI, Yeah. pati yung mga equipments, nagle-level up na din. Yung dati na mahirap gawin na mano-mano. Ngayon, isang pindot mo na lang sa equipment, boom! Yeah. Na kaagad. For example, dun yung kung paano ginawa yung album ni Travis Scott na Utopia. Nasa isa silang studio na sobrang high-tech. Iba yung white na studio. Yung white na studio. So, Grabe yung mga solid. equipments nila dun, men. Tas, yun nga, yung... Parang langit dun eh. parang sobrang puti talaga. Tapos, yung evolution din ng AI ngayon, lalari ng nangyayari ngayon eh. Pero di mo makakopya yung soul talaga. Iba pa rin yung may expression. Iba pa rin yung made by human talaga. Yes. Sir. Made by soul, made by heart. Sa next 5 years, feeling ko mas mas advanced pa yan. Kasi meron nga ngayon, yung gumagawa ng melody gamit bibig na lang sa mic, tas matatransfer siya as MIDI sa Totoo. May ganun na eh. May ganun. AI, diba?
Yeah. Ako sa tingin ko, hindi siya matatapos talaga. Hanggat may mga buhay pang tao sa mundo, Yeah, yun may talaga music. yun. May music talaga. Kahit dumating man yung AI or mga Dati nga high-tech na gamit Kasi dati nga may music, wala pa mga Wala wala pang pa mga lahat gadgets. yan eh. Bagay, no? Kumbaga yung tinitignan natin na old school na method, new school dati yan. Totoo. Yes. Totoo. Diba? Ngayon old school na siya kasi lumipas na yung panahon. Lumipas Pero dati, new school yan. Yes. Mga drone na ginagamit natin ngayon, yung mga equipments niya, mga camera na yan. Oo. Dati, kung tatanungin mo sinaunang tao, ang ganda, high-tech yan ah. Oo, high-tech yan. Pero sa atin ngayon, ano na yan? Oo. Parang ganun, nag-evolve lang din talaga. So sa tingin ko, gaganda din lalo. Yes. And lalo na ako bilang rapper, sa mga rapper ngayon, naririnig ko din na yung mga sinasabi ng mga rapper ngayon is makikita mo rin na gusto nilang mag-improve din talaga. Gusto nilang i-put yung map ng Pilipinas dun sa music talaga, music industry talaga na sumasabay talaga alam mo yun. So yun, hindi rin malayo na balang araw may mga rapper na dito na naka-Lambo, naka-icy chains talaga na yung mga lifestyle sa western yun. Yun sa tingin ko kasi hip hop na ngayon talaga nauuna talaga ngayon sa music industry talaga. Kumbaga and flex culture din talaga yung hip hop, yung rap music. So sa tingin ko makikita mo lifestyle ballin na yung mga Noipi. Yes. Magiging ballin din yung mga Noipies. Ngayon kasi kakaiba yabang ng Pinoy, men eh. Oo. Di ba? Third world country tayo, pero kung mag-flex tayo, men, Ayos sumasabay tayo sa western. Bago yun. Di ba? Iba? Oo, di ba? Si Easy Meal, di ba? Oo, si Easy Meal. Sabay na. Men, Nakakulab ito tayo pa si kahit sa mga hood lang eh. Oo. Hindi ka na, hindi kayo lagi nakakain ng 3 beses isang araw, pero naka-iPhone. No. Paano pa kapag may pera na? Flex Ano yun. ba ang kayang i-flex ng isang Pinoy pag may pera na? Yeah. Habang wala pa nga lang, naka-iPhone. Kumbaga flex culture. Iba yung flex culture dito, men. Kaya sa tingin ko, malupit ang Pinoy pag tinamaan na ng money. Yes. Pero kung ano man yung meron ka ngayon, maximize mo yan. Mismo. Maximize Di naman mo din yan. talaga pera sa lahat. Paano mo dalhin talaga yung sarili mo ngayon? Yes, Wala sir. pa. Kung ngayon palang wala pa, astig ka na. Ano pa pag nagkapera, no? Oo. Tama. So, ikaw, Nico, what is your thought about that? Yung, ano kaya yung future ng music production? Siyempre, gaya lang rin ng sinabi niya, mag-evolve at mag-evolve pa rin yan. Wala tayong Ayun. magagawa Wala tayong dun. magagawa. Magpa-progress pa rin tayo. Either magkaroon ng bagong genre, ganun. Dahil sa, kunwari, trap. Magkakaroon ng dark trap, pero bossa nova. Di ba? Oo, Mga bossa ganun. nova. Bago Ayun, yun. so, Alalahanan, mag-evolve lang talaga. Challenging Di yun ba? eh, no? Custom. Di ba? So, ayun. Yun mo gano'n kabaliw yung mga tao. Di ba? Di ba? Malilikot yung mga Isip utak mo nga natin. Pwede mangyari. men. Mangyayari Basta yun. Isip mo. Grabe. Kumbaga, to wrap it up, the future of music production is Going up. will be endless evolution. Inevitable talaga. Skyrocket. Endless innovation, endless improvement, endless evolution, and grabe. Pero- And let's see kung Pero ano yan. kahit may ganun, kahit na may AI, meron pa rin mga taong na pabor sa mga soul. Oo. Yun talaga. Yung artist made talaga. Di pa rin mawawala yung mga Oo. ganung tao. Mga James Brown, di ba? Oo. Kasi, actually, yun na yung next question natin eh. Kung ano yung thoughts nyo about AI. Kasi, alam nyo ba, meron ng isang, may search ko. Yung merong isang isang kanta na purely made by AI. The beat, the melody, the everything, maski yung mga little details niya, yung bass, tone niya, pati yung, may lyrics pa to, may kanta pa to. O kaya, boom. May like- Some people see it as a threat. Some people see it as innovation to. Gagamitin ko to as a tool to my artistry. So what are your thoughts about that, guys? Meron pa nga ako nakita sa YouTube na na Drake. Drake siya na track. Pero yung lyrics niya, AI generated, pati Ay, yung oo. beat. Meron ganun. Oo. Na ano ko yun? Gulat ako sa ganun. Drake na nag-leak. Sabi ko, brutal ng AI music. Grabe, ngayon. no? Gayang-gaya Nagawa yung na boss mga ni ganun. Drake, di ba? Ayun. Pero may marinig mo pa rin yung na halatang
AI siya eh. Kasi kung titignan mo yung AI na generated na music, tao pa rin yung nagpagawa. Oo. Tao pa rin yung nag-utos yun. Ako tao Oo. pa rin nag-click eh. Hindi na. So, may ano lang, kung titignan ko lang sa likod nun, tao pa rin. Yeah. So, siguro, nabuwasan lang yung pagod ng tao na Oo. mag-generate. Pero may nag-click pa rin yun na tao na, generate mo nga to. Oo. Ikaw lang magtrabaho dyan. Pero iba Parang pa rin. pinadali lang. So, para sa akin, tool lang siya. Oo. So, may problema na sa'yo bilang tao kung matetreat ka sa tool. Mm. Parang natakot sa baril pero walang may hawak. Oh. Mm. Parang Yeah, ganun. yeah. What are your Mga thoughts AI about nga, that, brutal, guys? no? I don't feel threatened. Yeah. Legit, doon tayo sa side na yun. Andun ka sa side na yun, Yeah, dun kasi, sa people na yun. Tao pa rin ng To- gumawa nun eh. Pumipindot pa rin na tao dyan. Yung waga parang, hayaan nyo na yung tao na mabawasan yung bigat ng trabaho niya. Parang ganun. Hayaan nyo na. Parang, kung yun nga, katulad ng sinabi ko, kung natatakot ka nga sa isang tool, eh, may problema na sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka confident sa ginagawa mo. Yeah, yeah. Hindi ka confident ng kaya mong talunin kahit AI. Ibig sabihin, di ba, AI hindi naman nakakapaglakad sa labas yan eh. Hindi naman niya nakita yung mga pasikot-sikot ng daan dyan sa labas eh. Kumbaga, yung mga nasasabi lang niya, utos na lang din ng tao yan. Tapos Tama. generated lang. Information by computer. So, Well natatakot ka sa computer. Tao bumuo niyan. Tao gumawa parang ganun. Oo. So, yun. Para sa akin, may kulang sa'yo. Ibig sabihin, pag ganun, feel threatened ka. Man, hindi. Kalma lang. Malayo. Oh, kasi Yeah. marami ng mga artist na nag-rant sila na itigil yung AI, itigil yung AI movement na yan. Yeah. Lahat ng mga yan papatayin tatanggalin nila tayo sa trabaho. Yeah, Tatanggalan nila tayo ng trabaho. Dating talaga yung time na gano'n, no? Sa Jollibee nga eh, no? Sa Oo. mga ano eh. Mag-order ka. Ito to, pagpasok mo, may malaking agad tablet din. Oo. Ay, ang angas ah. Oo. Para sa akin, useful siya. So, totoo. kumbaga yung tool, depende lang sa gagamit eh. Pwedeng Oo. destructive or pwede maging useful. Mm. So, yun. Depende sa, kung ano talaga yung mindset ng tao. Kumbaga, Saan mo gagamitin. evil ka talaga. Yeah. Eh, di malamang yung AI na yan, magiging evil Oo. din. Yeah. Yun. So, Perception tool na lang, siya no? eh, tool. Perception siya. Ikaw, Nico, what's your take on that? Sa AI. Oo. Pero sa akin, ayun nga, nasa, ano na lang yun, perception eh. Pwede mong, gamitin siya as beneficial eh. Mm. Like, mga sinabi niya, ayun, ganun. Kunwari, gusto mo, wala kang ideas. Pwede ka mag-generate ng melodies eh. Oo. May mga ganun na yung mga, melody maker, ganun. Ayun, pwede kang kumuha ng idea dun, tapos, make it unique na Yeah. something na i-add mo as yours. Ayun. Mm. So, Tama. Hindi mo pa useful rin talaga siya. mga dahil yung human, Oo, yung pero- Human touch niya. Oo. Pero iba pa rin yung human experience, Mm. Oo. human emotion, ganun. Grabe. Ayun. Okay, yeah. so to wrap it up, ang statement natin dyan sa mga, kasi nahahati nga yung pag sa tunog ng AI, kapag narinig na ng tao yung AI, nandun na, may dalawang side na. Yung side na pabor sa kanila yung AI, they see it as innovation, as innovative tool. At yung isa naman is threatened sila sa AI because mapapalitan sila, ganyan. Kaya matatanggalan sila ng trabaho. But ang statement namin dyan is we respect all your opinions and all. Yeah. But our statement is do not be threatened by AI. Yeah. Because as an artist, never ka mapapalitan ng AI. Yeah. Because Ito. yun yung di magagawa ng AI. Yung artist touch. At Papatalo ka ba sa computer? Tao nga lang may gawa niyan. Yun ang isipin mo. Tao lang din may gawa niyan. Nung papatalo ka ba dyan? do not be threatened by AI. So, well, that concludes our Q&A session. So, thank you guys for your insightful Yes, answers. yes, sir. Salamat Grabe, sobrang saya nung kwentuhan na to Yeah, to yeah. It's like sobrang that. na solid. makuha yung mga opinion, mga insights nyo. I would like to ask you, Melodine and Big, what is your advice to the future music producers of our generation? So, Or music unahan ko na. Advice ko sa mga fellow producers, gawa lang kayo ng gawa. And enjoy nyo lang yung experience. So, imposible sa 10,000 hours mo na paggagawa ng beat, hindi ka mag-improve eh. Now that we are reaching our closure, I would also like to ask
you guys, now, what is your advice to the future music producers or rappers of our generation? So, yun nga, sa akin, kung, di ba, may mga ginagawa kayong creativity, like ako bilang rapper, magawa ko ng music, bilang artist, alam ko talaga na hindi pa siya agad tatamaan ng ano. Kumbaga, relax ka lang. Do it mo lang siya every day, or kung may goal ka, gawin mo lang siya. Yeah. Kumbaga, ako, ganito ko siya tignan eh. Gumagawa ako ng music hindi para magustuhan ng ibang tao eh. Gumagawa ako ng music na sa sound tripin ko. Yung hindi ako magsasawang sound tripin. Yung baga parang, gusto ko gumawa ng music na, na tungkol sa akin. Kumbaga, kung titignan na iba, narcissistic yun or what, bahala kayo. Pero sa akin, hindi ko kasi trip yung ibang sinasabi ng ibang rapper dahil hindi ko nakita yun. Hindi ako yun. Nararamdaman ko sila, na-appreciate ko, men. Pero ako bilang minsan, Bible ko nga yung music. Gusto ko marinig yung mga pinagdaanan ko, yung mga natutunan ko, lalagay ko siya sa music. Then minsan nakakalimutan ko, patugtugin ko lang yung music ko. Ay, ganun pala yung ginawa ko nun. Ay, nalagpasan ko pala siya ng gano'n. So, yun, sarili ko talaga ang self-critic, pinaka-biggest critic ko talaga yung sarili ko. So, kumbaga, yung iba, kung natatakot kayong maglabas ng music na sa tingin nyo, hindi magustuhan na iba, kayo muna unang mag-judge. Kayo unang judge yan kung maganda ba talaga para sa inyo. So, para hindi rin kayo mapagod na maubos yung mga creative juices nyo kasi sa ibang tao nyo dinededicate. Paano yung sarili ninyo? Bagay, yung ano. Anahin nyo muna yung sarili ninyo, bagay yung iba. So, ako dagdag ko lang, celebrate the small wins. So, ako dati pag 500 streams ako na beat sa YouTube, natutuwa na ako eh. Okay, pag nakakabenta ako ng beats dati. Kasi ako dati nag-start ako sa pagbebenta ng beats sa halagang 300 pesos. Ginagawa ko, bibili ako ng pamorma, bibili ako ng ice cream, mga ganun, mga pagkain, ganun. So, yun, thankful din ako na ginagawa ko yung sarili ko kasi sa 4 years to 5 years na experience ko, hindi ako nagsawa talaga eh. Dahil sineselebrate ko yung mga small wins ko. Small wins So, yun. talaga. Kundi Ako sa si tingin ko, Dream Show din, kailangan hindi rin siya talaga. tatagal ng ganito. Di ba? Yes. Totoo. Ayun. Ang ating puro trabaho ka lang. Experience Tulad life. ng mga sa mga ibang podcast na nakasutin tayo lalo, sinasabi nila lagi, grind ka 24/7. Oy! Oy, kayo ng podcast ba yan? Boss! Kanino ba yan? Kanino ba yan? Grind 24/7, hindi ka natutulog, hindi ka kumakain. Parang kilala ko yun. Nagpapahinga. So, yeah, common sense din, di ba? Enjoy mo lang yung life mo kasi pwedeng kakahabol mo nung pera, kakahabol mo ng ano yan, nasold mo na yung soul mo dun sa process pa lang. Yeah, nasira ka na sa process. Wala na. Kumbaga, yung mental Hindi na lang health oras mo. mo. The best yun. Kailangan mo talaga yun, men eh. Kumbaga, sabihin na iba, wala akong mental health sa streets. Tama. Kala mo lang kasi di mo pa nakikita lahat eh. Di mo naman napapasok lahat ng utak ng ibang tao. Pwedeng nakangiti lang yan ngayon dahil may pera siya. Pero, when the curtains closed, pag mag-isa na lang siya, nakahiga sa kama, malungkot ka pa rin. Parang hindi ka pa rin fulfilled. Yun. So, bandang uli, sino pa rin ang nakapag-trip sa mundong to? Na ginagawa yung gusto niyang gawin and purpose niya. Yun, bandang uli, sino pa rin yung masaya eh? Sino pa rin yung nakapag-enjoy sa life eh? Ganun. Yes. So, ganun siya para sa akin. Aba nag-enjoy ka, gawin mo yung gusto mo. Pwede naman yun eh. Yes. Sabayin mo lang lahat. Kumbaga, as an artist, enjoy mo lang. Kasi, I believe lahat, na problema, fucked ups. Pwede ba yun? Pwede naman. Pwede yun. Ayan, yung mga failures, yun, lahat. Yung mga kulang sa equipment, yung mga ganyan. Kasama yan eh. Pati Kasama mga yun estudyante. Story to tell Oo. yan. Story to Oo. tell. Yes. Pati mga estudyante na nagpapasimula na Yeah, pangarap school. pa lang tapos wala pang mga equipments. Puro theory lang muna. Okay na yan. It all starts with a dream eh. Yes, Oo. sir. Enjoy So, the yun. process talaga as Yes, creatives. And one day, makikita mo na lang talaga yung sarili mo na. Ito na ako. Yes. Ito na ako. Sabi ka na lang, buti na lang, nag-rap ako. Oo, buti na lang buti na lang ginanapan ko to. Yes, Oo. man.
buti na lang nag-start kami. Mm. Buti na lang kumilos ako. Yung mga ganun. Oo. Kasi yung regret, Mm. Sayang, di mo Ba? ginawa. Oo. man, yung regret. That pala ginawa ko. Mas better yun. Mas better yung buti na lang ginawa ko kaysa dapat Yes. pala Dapat. ginawa ko yun. Yes, sir. Pangit mo boy sa regret. Yung mga advice na sinasabi ko rin yan sa sarili ko eh. Yeah, man. Totoo. Ulit na enjoy lang, kalma lang. Di dapat stressful lang paggawa ng music eh. Mm. True. Tama. Ito yung ito yung mga usapan na magandang pag-usapan eh. Yeah. Kasi pag sinabing multimedia artist, ay ito yung mga technicalities niyan. Ganito gumaling, ganito gumanyan. Ganito mo paano ma-achieve totoo. yung musicality na yan. Ganito ma-achieve yung photography skills na yan. Pero what about dun sa Reality. process? Yung sa reality mo as an artist na bukod sa pagiging artist, tao ka. Bilang tao talaga. Oo, bilang Yes. tao Mm. na kailangan mo talagang it's all about the mindset eh. Na kailangan mong enjoy the process, discipline, and ano man yung mga pagsubok, kaharapin mo lang 'yan. Grabe 'yon. Ganda. Ang lupit. Grabe Salamat. Maraming Grabe salamat. yung mga message nyo. Sobrang tatatak talaga. Tatatak talaga. So So, it's a wrap na guys. It's a wrap na. It's a Okay, wrap. so maraming salamat guys so for being our guest in Yes, in this sobrang creative thank you. podcast. We are really grateful for having you here guys. Thank you for your insightful thoughts. Salamat sa mga nasa insightful likod ng answers. camera. Yes sir. Ay. Yeah. Salamat. Thank you salamat for the sa production creatives, kay Jello, kay Grimshaw, at sa Sir. buong Alright, team, alright. man. Yes. Sobrang thank you din. And Yes sir. naparito kayo. Sa, kay Kuya nagbigay sa amin ng water. Maraming salamat. Maraming salamat so, daw. shoutout Ablang. Ablang. Shoutout. Nakatulog na. Okay, so as part of our gratitude, as thanks for this, the creatives would like to give you a present. And Uy, ayun na. yun o. Ito na. Yo. And uy. May kumain. Kita nyo ba to? Parang nostalgic si Pintado ba? Ito na ang inyong t-shirt and yeah. for Yeah, Big yeah. Dave to follow up ng No inyong problem, merch. man. And yeah, Creatives, t-shirt. that is our Sir. creatives t-shirt. Pakita mo yung back. Ay, hindi pala kita. Kikita. Ah, So, ayan. So, thank you So, guys. Graphic print pen sa likod. Ayan. Suotin ko agad to pag uwi. sir. Yes, sir. So yan. So we are really grateful for having you guys here. Thank you, man. Yes. And it's about time to know where can our listeners find more of your works. So drop your socials na. Instagram, official Melodane. YouTube, Prod by Melodane. TikTok, official Melodane. And sa Facebook, Melodane. So, yes. Yes, sir. Ako makikita nyo ako sa lahat at Real Big 4L _ Pare-parehas lang nila. Sa lahat ng Yeah. social media, Yeah. isa lang. Isa lang ang pangalan. Yan lang. Hindi na kayo mahirapang hanapin. Spotify din, Big Spotify, 4L. Melodane. Yes. Real Big 4L _ Follow na ako dyan kay Big 4L sa Alright. Facebook. Ayan. Salamat bro. Yes, sir. So make sure to hit that follow, subscribe button, like, Yes, sir. comment, share nyo na yan. Lahat na gawin nyo to tsaka- support. Yeah. Yun na Tsaka rin ano, sa YouTube. stream Yeah. nyo yung For Life mixtape and may babagsak akong bagong mixtape ngayon. Yun. November. Yes. Yan. Abangan yan. May yan. produce Yes, sir. tracks din ako dyan sa bago Yes, yung sir. mixtape. Yo! Big 4L. Yes, sir. So, abang-abang guys and make sure talaga na boom, follow Yeah, and support them all. Yes. So, if you want to support us individually, you can follow us in our respective socials linked in the description. So, to support the Creatives Podcast, Or if you want to see more of what we do, please follow us on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Be sure to like and share to stay updated on our latest episodes. Yun lang. yes, sir. Peace out, boy. And we would greatly appreciate your interaction as it would help us reach our fellow creatives. So anyways, starting a creative revolution. Together we create, together we rise. We are creatives. Yes, sir. It's a wrap. It's a wrap, guys.
malapit. Di ko gusto ganyang ugali. Kung mga pero sa leg, ikaw ang tali ko. I can't fuck with you anymore, baby, I don't need you anymore.